AC, nag-preach si Kim sa 1 Corinthians 13, no? You talk about love. So, I'm supposed to deliver 1 Corinthians 14. Mamaya na natin babasahin. Pray muna tayo. Mahalaga sa amin ang inyong pangungusap, aming Ama. Nangusap kayo sa pamamagitan ng inyong mga propeta, nangusap kayo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus na inyong salita. At ngayon naman, Panginoon, binigyan niyo kami ng text 2 kung saan ay binabatay namin ang aming kilos, ito ang pamantayan ng aming pamumuhay. Kaya sinasubmit namin ang aming isip, puso, at pamamaraan. Tama niyo kami kung kami ay nalilinis. Pagalingin niyo kami kung kami may karamdaman, Panginoon. At alingin niyo kami kung kami ay may mga suliranin. Bigyan niyo kami ng kagalingan ngayong umaga sa pamamagitan ng inyong salita. Ito ang aming dalangin. Amen. 2 beses na akong natanong ng kabataan mula sa Bagong Silang, Pastor, kailan po uli ang June? Last week yun ha, so halos kakatapos naman June natin. Nakatanggap ulit agad ako. Pastor, kailan po ang June? Sabi ko, grabe naman. Joint na agad sila eh. Kakatapos lang yung June. Excited na ulit sila. Nagmawin. Tapos nalaman kung may crush pala sila. Sa ibang area. Kaya... Nice one! Let's go! Agenda. May hiding. Okay lang. At least may... Motivation. May desire. Kaya naman. Kaya naisip ko nga magandang strategy, kuha tayong mga magagwapo at magaganda. Magre-recruit tayo. Sa music team na nakaramihan. Jed, sa music team na nakaramihan. Oo. Excited sila sa atin. Hindi mo naman tagal na sloba yan. Luwat sariling mamuta. Ano tinatanong nyo bago pag kayo ay papunta sa pagtitipon ng church? Ano mga tanong? Sino pastor? Anong oras tumatanong? Anong oras Anong po? oras? Kaka-announce lang natin yan. Anong oras ang gawain? Hanggang ano? Ha? Meron pa rin mga nalilito kung alas 10 pa o alas 2. Sino po ang host? Kasi umiikot yung host. O yung church at pagkama. Yeah. Tinatanong din, paano style ng kainan? Ito yung mga madalas na tatanong sa akin. Diba? Sinong assign? Anong style? Kasi may nagsasuggest, ilagay daw sa gitna yung mesa. Meron naman kanya-kanya sa gilid. So, sa'yo, sa mga tinatanong sa akin, anong style ng kainan? Hindi naman ako tinatanong pag-join kung sinong speaker. Pero sa ibang churches, tinatanong nila yan pag may several pastors. Sino pong tagapagsalita ngayon? At pag nalaman nila, sige nung attend mo na ako sa iba. Ito matindi, anong oras po matatapos? Hindi pa nga nagsisimula, tinatanong na, anong oras po matatapos? Uy! Sorry. Sino magpapaawit? Ito, tinatanong din ito sa... madalas. Hindi sa akin. Sa mga churches. Sino magpapaawit? Pag nalaman din nila, sige, pag sermon na lang ang darating. Ito ngayon, naging issue natin, saan po pwede mag-parking? Kasi ang hirap na mag-parking. sa Huli ka na, patay tayo dyan. Ang dayo. Anyway, those are questions, no? But, ano dapat ba itanong? Sige nga, kayo nga, ano ba ang dapat itanong pag papunta kayo sa pagtitipan sa church? Ako naman lagi na, sino kaya ang dadalo doon? Sino Pwede rin, ano? Sino kaya makikita ko at hindi ko makikita doon sa pagtitipon? Diba, ano? Ano kayo, ano? Anong key? Anong key? Ano uling kinukakatayo natin? Ano naman yan? Ano uling lyrics?
Ikaw, tita, ano ba tinatanong mo bago papunta ka sa church? Sino po ang speaker ngayong week up? Sinong speaker? Ano tema? Sinong assignees? Okay, yung mga importante sa atin. So ngayong umaga, gusto kong sagutin yun with a very, ano ba tawag kung ano ba to? Obvious Generic. na, na sagot. Ang tanong, and this will be based from our text, 1 Corinthians 14. By the way, wala akong PowerPoint para makinig lang kayo sa akin. Paano ko ba may edify ang kapatiran? Ano niyo yung edify? Hindi siya, wala siya pinalaman sa ediwaw. Edify, edify ay, ano yung edify? Palakasin, patibayin, palakasin ng loob, build up. Ang kabalita rin nun ay sirain. Roy. Ha? Going. So, that's edify. Although may mga Christians din na ang concern nila, pagdadalo sila sa church, paano ba ako ma-edify? Di ba? Ano sa palagay niyo? Kaya nga siguro may maraming movements no, ng mga Christians kasi naghahanap sila dun sa makaka-edify sa kanila. Kasi legitimate concern naman yun. Ano? Pero itong question na to, very, very Christian yung tanong. Paano ko ba ma-edify yung mga kasamahan ko? At ito ang gusto kong itatak. Ito na yung pag-uusapan natin. Paano ko ba ma-edify yung sin group ko? Yung youth. Yung wow. Yung dig. Yung area church namin. Paano ko ba mabibuild up sila? No? Yung SKK, paano ba ako makakatulong na mabuild up? No? Yung sige, punta tayo ngayon sa, can we show it dito? Get 1 Corinthians 14. Kahit Tagalog na lang. Yan. Basa nyo ba dyan? Dito na tayo magbabasa lahat. Sige. Robot. Okay. Sige, sunod-sunod tayo. Sunurang basa. Ay, yun. Okay. Ano mo? Nalobot mo. Yeah? Pasa na yung pala. Mag-live may sinaksak lang. Namatay. Out. Namatay. Ha? Namatay. Sabi ng mas mali. Bilis Okay. Dahil namatay. Pag wala, kunin niyo yung cellphone niyo. Pag-focus kayo sa akin. 1 Corinthians 4. Kaya na pala. Okay. Pakamitiin ninyo ang pag-ibig. Yan yung tema ng chapter 13. So, hangarin ninyo ang mga kaloob na spiritual, desire, spiritual gifts. Kayo ba alam na ninyo? Are you aware kung anong gift ninyo? Ha? Kasi malaking tema yun dito. Ano bang spiritual gift ko na pwede ko ipaglingkod? Lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Sige. 2. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika
ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay ng nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Yes. Right. 5. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang wika. Maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Kaya mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang wika, ano ang mapapakinabangan ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos at ng mga aral. 7. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng flauta at alpa, paanong malalaman ni naman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? Kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayon din man, paano malalaman nino man ang ibig mo sa Diyos? Kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila naunawaan, para kayo nakikipag-usap sa hangin. 10. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit, kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Well, yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpatibay sa iglesia. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika kung bigyan din siya ng kalooban ano kapag paliwanag. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Nananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. 16. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu lamang, paano makakapagsabi ng amen ang isang taong naroon ngunit walang gayong kaloob kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakapagpatibay sa iba. Pang ilan na yan, nakakapagpatibay. Dami na yan, wala? Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita ng iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng mga mananampalataya, mas makakabuti pa ang magsalita ako ng 5 kataga na naiintindihan upang matulungan ko sila. Kaysa sa magsalita ako ng libu-libong kataga sa wikang wala namang nakakaintindi. Mga kapatid, kung tungkol sa mga bagay na ito, huwag kayong magsusunod. Bata, kung sa masamang bagay, maging tulad kayo ng mga batang walang malay at sa kasamaan. Ngunit sa pag-unawa, pag-iisip, matanda na kayo. 21. Thank you. Ano sa TV? Ano lang? TV. 21. 21. Ganito. Yan, ganito. Ganito ang nakasulat. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga. Ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Ito. Kaya ang pagsalita sa iba't ibang wika ay hindi natututunan na isang tanda.
hindi para sa mga mananampalataya. Hindi para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit, ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay para sa mga mananampalataya, hindi sa mga hindi Hindi ba mananampalataya. nakapalitaya? 23. Okay na kayo dyan. Maraming 33. Kaya kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihin na babaliw kayo? Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya'y makasalanan. Hatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig. At mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihin ng tunay ngang kasama ninyo ang Diyos. Ganito ang ibig kong sabihin mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng iglesia. 27. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3, salit-salitan sila at kailangang may magpapaliwanag sa kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Kaya magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at ibangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. 31. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isa lang magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Ang kaloob na pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumanggap ng kaloob na iyon. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga inirang ng Diyos. Ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng Panginoon. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Bakit kayo nagsasalita? Ano? Nakakala ba ninyo sa inyo nagmula ang salita ng Diyos o kayo lamang ang tumanggap ito? 37. Kung inaakala ninyo man na siya'y propeta, kung mayroong saan yun? espiritual na Ewan ko sa kaloob, ilan. dapat niyang kilalanin na ang Talangay natin. isinusulat ko sa inyo ay Tungkol utos sa ng Panginoon. Anong context Ang nito? ayaw kung Yung hinala samaan. nito ay huwag din ninyong kinalan. Third line. Kaya mga kapatid, pakahangarin ninyo makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos. At huwag ninyo ipagbawal ang pagkasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit, gawin ninyo ang lahat sa maayos at mawastong paraan. Okay na. Now we visualize ba ninyo? For Paul to write this much about the church. Now we visualize na ninyo kung ano nangyayari dun sa church. And for Paul to talk about love in chapter 13. No? Ang pag-ibig ay ganito. No? Tapos susundan ng ganito. Nag-visualize nyo kung ano nangyayari sa pagtitipon sa church ng Corinth. Na yung exercise nila, meron silang gift. No? At yung spectacular gift ng speaking in tongues at prophecy. Yun ang sabi sa English. Prophecy. So, dami, no? Parang ang dami nilang problema. May mga nagsasalita. Nakakita na ba kayo? Nagsasalita na. Nag-speak ng tongues. Sino hindi pa nakakita ng nag-speak? Si Wilford dati.
Oo. Nakakita na kayo? Hindi pa, mamaya manonood tayo. Nakakatakot. Parang sa Okay, so, all that to say, napakahalaga yun sa ikatitibay ng iglesia. Yun na ang iuwi niyang mensahe. Kung ano man ang contribution ninyo. Kasi dalawang bagay lang yan. Either you contribute to the building up, sa ikatitibay, o doon sa kabaliktaran. Ang magiging dala ninyo ay kasiraan. No? Pag hindi maingat. Pero the church has to be edified. Okay? Bagamat ang Diyos ang nagpapalago, gumagamit siya ng mga manggagawa. Pinapadaan niya yung paglago sa talento, sa binigay niya sa inyo. So meron kayong magagawa sa ikatitibay ng AC ng Nova. No? Meron kayong magagawa. Hindi lang yung mga nagpapaawit dito, tumatayo dito. Meron kayong magagawa sa ikatitibay. So yun ang pakay ni Paul. Ipakilala sa kanila na meron silang ginagawa na hindi nakakapagpatibay, no? Sa church nila. So building up. Kung ilalarawan ko to, naalala ko yung ginagawa yung Banaba. Kung nakapunta na kayo doon, ang layo nun from kanto. Kaya nga tinatamay pumunta siguro doon, no? Yung lakad na yun. O imagine nyo magpasok ng materyales. Mula doon sa kanto, dadalhin doon sa may lugar. Oo. Magbuhat ng semento, magbuhat ng hollow blocks, no? Ng mga lahat ng materyales. Buhangin, hinakot nila from the bus. Ito, panahon nila rin. Bubuhat ako sa Oo, renta. Oo. Semento. Hindi makakapasok ka doon. Now, hindi kaya ng isang tao yun. Kaya yung Banaba na itayo yun, sa tulong ng maraming, halos lahat yata ng tambay doon. Mga bata, hinakot nila yun para lang. Okay, yun ang napipicture ko. Pyramid yun eh, EG. Now, when it comes to edifying, no, pagdating sa pag-edify, may dalawang mababasa tayo dyan. Either you edify yourself or you edify the church. Napansin niyo ba? Ang sabi doon, kasi may dalawang gift na pinag-uusapan. Yung nagsasalita sa ibang wika at yung nagpa-prophesy. Yung prophesy, hindi ko alam kung pupunta ako na. Ba't dalawa yun, ano? Ang translation ay makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. So yung isa nagsasalita sa ibang wika, yung isa naman nagsasalita ng mensahe mula sa Panginoon. Yun yung dalawang. So kung mamimili, lalong-lalo na hangarin ninyo ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Bakit? Kasi yung tongues, ang nai-edify daw, yung sarili. Siya nakikipag-usap sa Diyos. No? Engage siya doon. Okay? Alam niya sinasabi niya. Pag nag-speak ako ng tongues, maliban na merong magpaliwanag, no? Makikinabang yun, church. Pero kung ako mag-speak ako ng tongues dito, so, di kami lang ni Lord ang mag-uusap kayo, anong magagawa rin niya. So, yun yung concern ni Paul. Mas maganda na lang, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe sa Diyos para maintindihan ng magsasalita. Okay? Now, so, merong overemphasis doon sa gift ng tongues. Spectacular kasi, no? Kapag may nagsalita ng tongues, punta ka na doon sa Facebook, manood tayo ng konting, para lang makarelate yung iba. Salita ka ng Bisaya, bigla. Nagtaas mo pa? Yung church na yan. Sige pa. Sorry, hindi ko na... Sige. Medyo October yan, October pa. Alam ko na... Sige, October, sige. October. Touch cream. Ito. Pag ginawa sa ulo. Ano bang title nun? Okay naman. Video. Okay naman yun.
Angat mo, para mabilis makita. Nasa January. Kahit anong ginagawa yun. Di mo lang yan. October. Ay, December na. December na eh. October ba? Oo, October. Konti na lang, November. Konti na lang, November. Apat na post lang ang ginagawa nila per month. Yan na, Sige ba? October. Sige ba? Sige ba? Sige ba? October 8 na to. Ha? Double 8 na October eh. 8 na. Sige ba? Sige ba? Part 1. Baka na-report na doon. O, tinanggal na yan. ha? September na ba yan? Baptisa. October 1998. Hindi naman sinabi yung taon, no? Sa October. Hindi, sige, taas mo na. Baka September plus September. Sige ba, sige ba? Ba't doon na sa video? Prophetic. Yan. Yan. Ito. Naka-on-base sound yan. Leon. Yan. Gitna mo, sa gitna. 2 hours pala yun. Sa gitna lang. Bumi marathon. Look at your Yeah. I just keep seeing these numbers. And it's the last 4 numbers in the person's phone number. Kabila yung You kabila. know? Ay, You know what it usually is? It's yung the araw young tayo na couples. magkaano, yung araw sa baba. Expand. Man, these young guys that Wala are talagang the tumatambay sa laborers of the Facebook 12th kasi. hour, the 11th Adjust hour, pa. and they get the same as the rest of us who worked and labored and fought for the last 30 years just to get a simple. Pressure ako eh. Ngayon lang ako nag-tech eh. Sample lang. So back in those days, Adjust we were pa. going to a little church in Oklahoma, which is where the Bible school was. Yun nga, di ko na nga naiintindihan sinasabi niya. Parang expect na siya ng tongues. I said that's because it comes from her spirit, not from the speech center in her brain. Simple lang rin sa church. Stage. That office had sat there empty for 6 months. And I call in, this is something pastors that you can do, but we can all do it. I tell the people in our church, in your department, my Sunday school lead, and she goes, you know, we're short of another. All little teenagers. And so I'm Sorry I think they post ko na ito minsan eh. and so I said, Musha Karabando Ramama, everything just jacked up a little level, right? Because now we really mean it. Like is it? And in the back of your brain, that little part of you that's intellectual goes, this is the dumbest thing I ever saw. You're such a bonehead. What do you think this is actually going to work? That's not what it means. And the devil's over there. You think you're so smart. This is so stupid. You can't do this. That's not what the Bible means when it says that. And I was determined because I felt it down here. So I prayed in tongues. And this time I stopped early because I wanted to interpret short. And then now I'm in faith, you know. Lord, thank you that those that pray in tongues, if they pray, they can interpret. Woo! And inside you're going. And your mind is going, oh, you're just a real spiritual giant, aren't you? You just, you know. And I stopped. And I got up, and I was like, all right, am I reading the Bible right? Like, am I reading that? Can we actually do this? We come up again on the inside. Let him that prays in tongues come pray the angel. All right, now I'm going to pray in tongues. And I pray that a man and the Lord spoke to me. Adjust mo pa. You know what? I think He waits to Hinihintay niyo yung interpretation, yung sinasabi niya. gift of tongues. How many of you, when you speak in tongues, you've spoken in more than one language? Sure. Because the Bible says out of your belly shall flow rivers. Yeah, malapit na. Have you ever got the Chinese tongue? Yan. You're making that up. The Holy Ghost is doing it because I can't sound Chinese. Right? How about Russian? To me it sounds Russian.
Bros, vach komunde, kitsa kratsa, May ucha ganyan pa sila, Pastor Robin. boski, vachineski desha, I never heard Brother Hagen one time talking, and it sounded like he said all the words backwards. If you backmasked, it was like bros, vach, mints, nidis, ats, opsh, kruch, I oftentimes get Spanish. Ale mondori, sumare, or it's Italian, di kasyo na mandori, o kasyo na makala. You want to go like this? Asta mana moshande la kamutale, Shakina. O parote keya. Sometimes you want to give a people a slap, para machurra patela. Stand up. Okay, yun na. At least may idea I na said kayo. this last Ano night, sabi na? that there was a new tongue for people not to... So imagine niyo, imagine niyo na merong Tapos na? mamaya prophecy naman. Mamaya prophecy. Anong masasabi niyo doon? Magaling daw. Pwede siya maging missionary. Napapahiya yun. Napapahiya siya kasi walang nag-interpret. Yun, wala nag-interpret eh, no? Yun ang problema lang doon. Pwede ba ikaw nag-speak, tapos ko di mag-interpret? Pwede naman. Kaya nga di ba sabi niya, hinintay niya kung ano. Anong interpretation bibigay sa kanya. Pwede nga siya mag-missionary pass. Kaso gagawin niya doon sa bansang alam yung salita niya. Pero pag hindi. Actually, isa sa na-discover ko namin pinag-aralan to. Kasi dati naniniwala ako, may dalawang klaseng speaking tongues eh. Yung tongues na naiintindihan ng iba, yung nangyari sa Acts. Nagsalita sila rin. Hindi makaintindi. At merong mga language of heaven. Dito sa pag-aaral na to, lahat ng tongues ay language. Spoken language. Hindi siya babbling. Sabi yun talaga yung... Oo, I mean, understandable yun. Understandable. Kaya kung meron mang, let's say, may nagsalita sa Bisaya, no? Nandun sa Ilocos at may nagsalita sa Bisaya doon. Search ko nga yung akin. So, tapos may nakakaintindi, siya magsasabi ng mensahe. No? Hindi siya basta unknown language. Hindi siya yung kung ano lang ang masabi mo. Pwede yun, no? Naka-on yung sa phone mo. Google Translate. Ayun, baka pwede. Which is, actually, pwede mo lang tanungin ngayon eh. Kasi nung panahon nila, wala pa namang mga nagtatranslate, ano? Bihira pa yung mga nagtatranslate. So, anong stand natin doon? Tayo ba'y naniniwala sa speaking in tongues? Yes, sabi naman ni Paul, di ba? Hindi naman niya pinagbabawal eh, kung may mag-gift. Pero, ang rule natin, babalik tayo dun sa will it edify? Makakapagpatibay ba yun? O makakapagpagulo lang? Ngayon, yung prophecy, hindi talaga siya. By the way, spelling-wise, prophecy, S-Y is the verb. You prophesy. Tapos yung C is the noun. Na? Prophecy. Yung isa, prophesy. Okay? So, prophesying, receiving a word from the Lord, nakatanggap sila. Tandaan natin, wala pang Bible. Panahon ng Korinto, wala pa silang kagaya binabasa natin mula sa text. So, you have to receive the word from the Lord. No? At yun ang i-deliver mo sa church. Dati, may practice kami during prayer, tatahimik kami. Meron bang sinasabi ang Panginoon sa atin para sa grupo? Kung naalala pa ninyo, panahon pa ng nung bago lang tayo. Which is a good practice actually, no? In a way. So may magsasalita minsan, ipinapasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sa inyong kakain. It's just a quotation from the Bible. Okay, so okay lang yun, no? Pero hindi ito panghuhula na ipinapasabi ng Panginoon na babalik na siya bukas, ibenta niyo lahat ng inyong arianan, ibigay niyo kay pastor. No? Hindi yung ganung klase ng propesya. Naalala ko si Wilford, by the way, yung prophetic ministry, sumikat siya 1990s, no? Nagkaroon ng malakas na emphasis sa prophetic ministry. Nandun yung Angel of the Lord, damputin mo yan, Angel of the Lord. Gano'n, no?
Na-involve kami sa maraming gano'n. At si Wilford, yung friend namin na nasa States na ngayon, dumalo siya sa mga ganitong training tungkol sa prophetic ministry. So, doon sa exercise nila, mag-prepare sila doon at magsasalita ka. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, sabi ito, kwento na ni Wilford, magiging mahusay kang drummer. Yan ang pinapasabi ng Panginoon. Hindi lang niya masabi, actually, nag-aaral na po ako ng keyboard ngayon eh. Kasi tapos na po ako mag-drums eh. Ito na po drummer namin sa church. Yun yung yun naman yung karanasan niya. No? Yung kanilang pagpa-prophesy. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, Joshua, na ganito. Naranasan niyo na ba yan? May nagbigay ng prophetic word sa inyo. Ikaw, Renz, magiging mayaman ka. No? At pagpapalain mo ang Kumampas lupa. Anybody na nakaranas ng ganyan? Nanay? Pag-pray mo ka rin doon. Bakit hindi pastor yung sinabi mo pa? Sinintay ko magiging pastor. Parang grade 5 ako doon. Sinintay ko yun. Bakit yung Meron maman? pong isang matanda. Ha? May isang matanda, kaibigan ni Lolo mo. Nagpasa siya, ang tawag doon sa amin, napta. Christian ba yan? Hindi po. Hindi. So, hinulaan kayo. Ayan. May pinanood ako, kaso medyo may kahabaan. Sabi dun sa, sa may Quiapo, hinuli yung mga manguhula. Sabi dun ng mga Hindi nahulaan. Ba't di nga nahulaan, nahuli namin kayo ngayon? Natuwa ako. Yan lang. Okay, so influential itong practice noong 1990s. Sinubukan ko din, siyempre ayaw mo mahuli, no? Eh, nasa radyo kami noon eh. Nasa radio ministry kami. Bumisita kami sa isang listener na bulag. Nadala ko pa sa church ko eh. Noon eh. Tapos, nung nagpe-pray kami, sabi ko, Lord, ano bang... gusto ko mag-practice ng prophetic. So, ang image na lumabas sa isip ko ay ibon. So sabi ko, habang nag-pray kami, nakakita ako ng ilog. Ayun lang, nakakita lang ako ng ilog. Maligo ka daw. Kasama pala yan, nakikilag ka. Nabitin eh. Hindi kasi ako nag-pray nung umagang yun eh. Hindi ko na ako yung... Pero natatandaan ko yun ha, na sinabi ko dun sa babae na. Nakakita ako ng ilog. Baka siya na pala. Mag-outing kayo. Pero ganun yung kanyang dating na mag-minister. Napalagay nyo, will that edify? Ha? Kung may prophetic word para kay Emil, practice natin pa. Emil, sinasabi, pinapasabi ng Panginoon sa iyo. Ganito. Ang tanong sa past, Ano? ano daw hindi si Lord yung nagsabi? Pastor, meron ko po yung Ano? baka kaya nakita mo yung ilog kasi ang pinapahatid ng Panginoon, i-baptize mo siya. Yun, syempre. Pwede rin yun. Kaya lang, di nga ako nakapag-pray, kaya ganito ba? Pero Christian na kasi yan eh. Tsaka Christian yun. Christian. Parang mas... Grabe, nung umawit yun sa church, Parang ang... kasi grabe yung boses nun kahit na siya ay blind. Iyak lahat kami. Yung nung una ang akala ko. Anong awit yun? Ano niya? Aking buhay, binago niya. Binago niya. Ang aking buhay. So this is prophesying. Prophesying. Again, noon walang teksto. Si ano yun, di ba, te? So Kasi mo, lampara. no. Lampara yung mga tanong. Okay, so yung tongues nakita na natin, ibang wika. So, bago ito, yung sinasabi ni Tito Wilma, galing kami sa church na nag-speak ng tongues. Ang nag-interpret yung asawa ng pastor. Tapos merong isang elder doon na nag-try, kasi nga nung sumikat itong nagtatry siya, ang speaking na niya, titi. Oo. Yun na kasi. Parang 30 minutes.
titi, gano'n. Tapos, Nag-iba naman yung tono. Nag-iba tono. Bilis. Keywords. Tapos, inawag niya. Pinag-pray niya eh. Alam mo yun, yung hype natin na pag pinag-pray ka, namana natin kay Benny na pag pinag-pray ka, matumba ka, di ba? Eh, ayaw matumba ng mga may kasama ng lalaman ko na sa ka. Sumigaw ka ng Sila gano'n. dati ganyan, di ba? Tapos pag may tumingin. Sila kuya, yung kaibigan mo, sila kuya. Sa The Lord's Hand, The Lord's Hand. Oo. Sila kuya, Yun yung Lloyd. paano maganap na pero dami ko napunta. The Lord's Hand. Dati, actually kaya tayo nagkaroon ng Norman. kaya tayo nauwi sa ganito eh. Dahil sumama tayo sa FCC. Dapat ang kasama natin ay isang prophetic church. Doon tayo dapat, ang tawag ay the Lord's Hand. Yan, practitioners sila ng ganito. Nagpa-prophesy. Pero pa rin sila kuya. Kasi Sinasabi, magsalita tayong lahat sa ibang wika at lituhin natin ang Diablo. Mamimili ka doon. Pag nalito ka, ano sa pag-display? Ibig sabihin, kapag nalito ka, ikaw yun. Ikaw yun. Nalilito ako. Okay, dapat lituhin natin yung Diablo. Bigla ako, nalito ka. Sa pinanggalingan ko po, parang every Sunday gano'n kasi siya. Ganun nag-speak? sa amin. Bali po ang parang ang ano sa amin kasi nung before. Parang yung sa Acts nga po, na parang proof yun na na-receive mo yung Holy Spirit. Narinig niyo ba yan? Ayun nga po, distracting talaga siya. Lalo na pag ano, pag may hindi nga magandang word na nababag. Pero yung mga sinasabi talaga, nila, yung mapipil mo na yung presence sana ni Lord, mapipil mo na bigla mong narinig yung gano'n. So parang, so sa akin naman po before. So nag-speak ka? Opo, nag-speak na rin po ako before. Pero parang nagiging ano po kasi sa past, para lang naman po sa akin. Emotion. Emotion, yeah. Bilis na sa emotion. Tapos magiging ano rin siya minsan eh. Kunyari yung prophesy nga po. Magiging way siya na pag gusto kong may patamaan. Nagagano mo, ito yung sinasabi ng Diyos. So pwedeng ma-abuse eh. Pwede po. Pwede siya ma-abuse, prone to abuse. Lalo sa bago. Okay lang sana kung medyo may alam ka na sa salita. Pero bago talaga yung, dati kasi tinatanggap ko na mayroong speaking in tongues na it's just speaking in the language of heaven. Pero nung nabasa ko to na hindi naman pala unknown to the speaker. Hindi mo alam yun, hindi mo napag-aralan eh. No? Pero pag nakarinig sa'yo ay speaker of that language, maintindihan niya. Okay? So yun ang bago talaga sa akin. Kaya hindi pwede yung kung ano-ano lang ang sasabihin ko, may mailabas na ako sa aking bibig. No? Try natin sa joint pass. Sabihin naman na ano nangyari sa Nova? Basta. Tiki-tiki-tiki lang. Pero may mga ganun ha. Actually, Altar calling po. Eddie Villanueva, activation of gifts. Narinig nyo na yan? I-activate yung gift ng spirit sa'yo, things like that. Now, sinasabi natin ito para maging aware kayo na may mga ganitong grupo. Hindi natin sila mamasamain, that's their practice, but just be vigilant, di ba? Kung ano man mensahe. Kung ang mensahe naman, sinasabi sa iyo lahat ng Panginoon na magsisi ka, talikuran mo ang mga ginagawa mo kasalanan, walang masama doon, di ba? Walang masama doon. That's edifying, no? Okay. Pero kung hulaan ka na ikaw ay makakapangasawa sa isang taon, Comment naman yun, grabe. Yayamak siya. pwede mo naman panghawakan yun by faith, no? Kaso kung di nga mangyayari. Hindi nakakaburn. Pwede maging katisuran. Parang prayer na hindi nasunod. So, yung edification, so yung contrast, ang kinukuha dito yung speaking in tongues, na na-edify niya yung sarili. It brings edification to the speaker. Siyempre, may sarili siyang karanasan. Pero, babalikan ko yung sabi ni Christian, ano ba talaga ang proof na dumating sa iyo yung spirit? Sa iba, you have to speak in tongues.
Anong stand natin doon? Hindi. Gusto mo ng proof? Umatras ka sa chapter 13 ng Corinthians. Yung love. No? Yun ang matinding proof na may spirito ka ng Diyos. Pag ang isang tao, ang kanyang way of life ay love, ayun talaga nasabihin mo, the fruit of the Spirit is love, first and foremost. Kaya kahit di ka mag-speak ng tongue sa akin, pero ikaw ay isang taong puspos ng pag-ibig, ay okay na, okay na sa akin yun. No? Pero kung bigyan naman tayo ng gift ng tongues, okay din yun. So, meron pa ako natin na nalala ko ngayon. Ako, nakikinig ako sa tagpagsalita. Biglang may tumawa doon sa harapan ko. Tawa siya ng tawa. Laughing in the spirit, yung nauso yung nagtatawa. Hindi ko lang kung saan nag-start ito eh. No? America yata ito. Laughing in the spirit, uncontrollable laughter. So nakikinig kami, sa tawa siya ng tawa. Saya-saya. Ay, pero galing kasi doon sa ganun eh. Bago siya nagsalita, meron ng gano'n, may nag-speak ng tongues, may kumatawa. Eto, hindi na mapigil yung kanyang pagtawa, nakaka-distract talaga. So, nilapitan na siya ng mga marshal. Oh, doon na kayo magtawanan ni Lord. Pinali yung kamay mo. Pati si Lord lumabas, grabe. Hindi ko alam kung ano sinabi. Pero doon siya sa labas, no? Kasi nakaka-distract. Ano yung dulong salita dito? Ano yung dulong salita? Maayos. Ayun oh, yung pang isa eh. Ayos na, ayos. Tamang paraan ata. Yan. Di ba yung dulong salita niya, no? Maayos na paraan. Alam ko may dulo yan eh. Kaya lang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. In fact, kung may magsasalita ka ng ibang wika, o ikaw muna, huwag kayo sabay-sabay. No? Ikaw muna. Tapos ka na? O ikaw naman. Pati yung mensahe, may mensahe ka, sige ikaw muna. Pastor, paano yung sa GIA? Kasi kadalasan narinig ko yun, kapag ka nag-pray, hindi ko ba yung tinatawag sa unahan? Alas po yun, tatawag ko lang. Ano may nasalita po na gano'n ang mga nag-pray? Pati tanongin mo, ano po ibig sabihin ng sinabi niyo? Kaya naman yun, ano? Pero maging maingat ka eh. Ito ba ay out of emotion lang? Again, hindi natin binabawal yung pagsasalita. When you speak, ang DIL, practitioner talaga. Napanood ko na si Eddie Villanueva na tumayo kayo lahat. Sige, magsalita kayo, buksan nyo ang inyong bibig. Out of your belly shall flow. Ganun na ka na lang ginapot. Mag-flow ang salita. Pero I guess yung, di ba, kasi yung kay Wilford, bago siya naging nagkaroon ng gift ng speaking in tongues. Taon to kasi prayerful. Talagang prayerful siya. Pumunta siya sa isang kwarto na ganun yung kanya everyday bago niya natanggap yung Holy Spirit. Tapos nakakapagsalita. Okay. I mean, hindi lang basta-basta kanina lang. Huwag kayong mahihiya. Kung kayo ay, hindi ko mapigil. Magsasalita ako, may lalabas na salita sa aking bibig. Okay lang, huwag kayong mahihiya mag-speak ng tongues dito. Sana nga lang may mag-i-interpret, no? Kaya, ito na, di ba binawal yung mga babae? Napansin nyo? Sa konteksto, isipin nyo kung saan pinagbawal na magsalita yung mga babae. Sa konteksto ng speaking in tongues. Ano? At sa pagmemensahe. Tatlong araw daw yun, straight pa. Mahirap eh. Mahirap Paglalaki interpret pa 1 yun. hour lang. Sermon talaga. Sabi ng bawalan siya, di ba ba? Okay, so again, ang sinasabi natin, yung gift mo must edify our group. Hindi lang yung sarili. Ngayon, babalik ako, atras ako yan. Sure ako na may gift ako sa music before. I can play the guitar, kumakanta ko. Talagang na-edify ako na pag meron akong solo time with my guitar, kasama ng Panginoon, at ginagamit ko yung gift na yon para magkumanta sa Panginoon. Yun yung aking gamit. So, kung ikaw ay manunugtog, no?
Sana. Edify mo yung sarili mo using your gift. Umaawit ka pa. Kasi mamaya, mangyari sa atin, doon ka na lang aawit sa gawain. Hindi ka na umaawit sa Panginoon. Hindi mo na na-edify yung sarili mo. Okay? So make sure you spend time edifying yourself. Okay? Huwag nating mamimiss yun. Hindi masama i-edify ang sarili. Kung ikaw ay prayer warrior, then pray. So ang unang edification ay sa sarili, in private. Sa privado. Bago ka lumabas sa madla, dapat meron kang private time with the Lord. Bago dun you go public. Doon ka humagulgul. No? Kung ikaw ay talagang doon ka sumigaw, doon mo itodo, yung pag-strum mo. No? Pag-piano mo doon, todo mo lahat yun sa Panginoon. Pero, nung ako naman na-involve sa church, I played with other people, at ako'y umawit din, nag-lead ng singing. Kailangan ko na maging mindful na tungkol sa kanila. What will edify them? Hindi na ako pwedeng, ako lang ang hagulgul doon, hindi naman pwede, no? May mga occasions sa dami ng mga services na na-overwhelm. Ito si Rose. Na umiiyak na. Yung ang tagal. No? Natagal lang kami dahil umiiyak yung eh. Okay? Okay. So, siyempre, consider mo rin yung in church. Yung mga kasama mo. Ang dami, no? Ang dami mo madederive from this. Sa private mo, todo mo yun sa Panginoon. Pag sumama ka na dito sa grupo, hindi pwedeng controlled ka lang ng gusto mong gawin. No? Even the songs na ipapaawit mo has to be, kasi baka ang gusto mong mga kanta talagang hip-hop. Pwede, no? Tapos mga lola naman yung mga members. Hindi nga masabayan yung kasama natin ng Diyos. Hindi magkasabayan ng palakpak. Tapos pakanta mo ng Planet Shakers. Wala problema sa Planet Shakers. Kasi sabi ko, you have to be considerate. You have to be considerate doon sa mga kasama na ipapakanta. Di ba? Masabi, hindi na ako magpapakanta ng bago. Hindi rin yun. No? Kasi, halimbawa, anong kanta mo? Dahil wala ka ng private time, ang kanta mo na lang sa Panginoon kay buti-buti mo. Oh, 15 years mo na kinakanta yon. Okay? Ikaw nga mismo, hindi ka na nabe-bless doon sa kinakanta mo kay buti-buti mo eh. Lahat ng musikero nandito eh. This is good. Tanggapin niyo, di ba kayo inuusga? Walang problema sa kayo buti-buti. Ang madalas ko, salamat. Ayun, salamat. Iconic. Last minute. Nagkaroon natin iba't ibang version nun eh. Sa sobrang, palitan na natin ng beat. Kung aking namasdan ang kalawa. Pinalitan ko na ng, dahil paulit-ulit na. Now, the thing is, tapos yun pa rin papakanta mo sa pangkalahatan. Diba? Eh kung sa'yo nga wala nang dating yung kanta, bakit mo naman inuulit ka siya? Bakit di ka inuulit pa? Ano ako inulit? Diba? Hanap ka ng kanta na mag-mimil, ang ganda nito. Diba may ganun kayo? Narinig ko yan sa inyo eh. Kay Ross, pag nabasa, yung Sukdulang Biyaya, tinugtog to sa camp, 2018. Talaga naman. Yung Sapat na pinakanta ni na Ria nung grabe. No, yung tanging kailangan nung nasa camp. Pag ikaw tinamaan ka nung kanta, sasabihin mo agad, Lord, papaawit ko to para maranasan. Okay? So, importante pa rin yung edification in private. Yan, kung napadpad ka sa Japan, tapos mga Japanese yung mga audio, hindi pa nila alam yung kay buti-buti mo.
Japanese daw ng nag-rotate. Sabi ko lang. Paano kaya daw? Pinupo. At doon tingnan, nag-i-stick in tanks ako dun sa ano, di ba? Nag-aalag eh. Yun, okay yun. Hindi pa nila alam. Eh. May version na si Aya na ano, Aya So anong point ko ulit? May gift ka, edify yourself. Huwag pabayaan yung iyong gift. Okay? Ako, ba't ba ako nagtsatsaga? Ang hirap ng schedule ko ngayon, Tuesday, Thursday. Alas 8 lang, naka-online na ako. Magre-rest lang ako ng konting time. 7 to 10, may klase pa rin ako. Sakit ng mata ko. Tapos pag yung mga... Naka-record ko no? Huli. Edit ko na lang to. Pag yung magtuturo, medyo nakakaantok. Naka-drain lang. Oo. Kape. Antok talaga ako. Minsan, may isang session talaga. Aminin ko, nag-quit na ako eh. Sa klase. Hindi ko lang matagalan eh. Pero pagod na pagod. Now, why am I doing this? Ano ba, mapapala ako dito? Eh, may gift ako eh. I have to preach. No? Kailangan kong edify yung sarili ko. Kung gusto ko pang ma-edify kayo. Okay? So, yun ang gusto kong sabihin. I-build ko ang sarili ko para naman ma-build ko ang church. Yan, hindi rin ako pwede mag-preach ng 2 oras. Sa ilang oras na ako? Isa na. Mag-iisa Ay, na. may mga ganong preacher na, hindi, puspos pa ako eh. Makinig kayo sa akin. Abutin na ng 2 oras. Nagdurusa na yung mga nakikinig. Pagdurusa, hindi na na-edit pa yun. And bullies pa. And bullies. Naalala ko, prayer meeting. Prayer meeting. Eh, gifted yung naglilid. Isang item lang, inaabot ng mga 10 minutes. Ang dami na nakalista eh. Yung katabi kong nanay, sabi niya, narinig ko, Lord, patigilin na po ninyo. Iba na yung prayer eh. Eh, meron naman pinag-pray. Sige, tawagin natin sa ano, mag-pray. Kakapigit mo pala, ang Jesus. Tapos na agad, wala pa 30 seconds. Ano kaya pinag-pray na? Tapusin na to. Rush hour. I-develop din yung prayer. Nakita niyo yung mga sobrang kulang. Tao. Choppy. Yan. O bakit maikli? Kasi wala rin pagsasanay in Prayer. prayer in private. Oh. Hello, napapansin ko na yung mga prayer natin. Okay? So, are you edifying yourself? Ha? Tanong ko yan sa inyo. Are you edifying yourself? Spending time with the Word, singing unto the Lord, praying out loud. Okay? O, ano mo, ang gift mo ay mag-lead. So, ayun nga. Okay, makeup ka na. Uy! Uy! Hello. Uy! Hello! Hello! Hey! Tama na. O, anong gift nyo? Singing. Singing, ang dami sa YouTube, you know, yung... Tinry ko nga yung voicing. Ang hirap eh. Pero kung ikaw yun ang gift mo, then practice ka, di ba? Okay, paano mo malalaman na nakaka-edify ka at paano mo malalaman na na-edify ka? 8 beses sa passage inulit, naiintindihan. Naiintindihan. Yun ang problema ng speaking in tongues kasi nga, hindi siya maintindihan. Maliban na merong magta-translate, mag-interpret. Importante ang understanding. So ano yung binigay na halimbawa? Verse 7, yung flauta, no? Paano mo rin malalaman? Sa gera, gumagamit sila, ang daming tao, no? Turotot lang ang laban. Pag susugod, ganito ang tunog. Totototot! Okay? Pag-atras, tot.
Atras na. Eh, nung tinugtog, tot! Wala sa Sabi natin, atras susugod. Ha? Yung sabi ni Paul eh, no? Kung indistinct yung sound ninyo, paano malalaman kung ano gagawin? Sila magpapakain mo. O yung iba naman, yung iba pang halimbawa verse 10, ay basta instrumentong walang buhay, kailangan maintindihan. Verse 10, bawat wika may kahulugan. Magsalita ka magsalita ka tita sa Bisaya. Ambot sa emo. Hindi yung mahirap. Yung mahirap. Hindi na mahirap. Ambot po mo na yun eh. Mahirap pa, mahirap pa. Mahirap. Kwentuhan mo kami. Murahin sa Bisayan. Sige, sige ba mo? Kwentuhan mo kami. Kwentuhan mo kami. Subukan natin ha. Paano kayo nagkakilala yan eh? Ayan. Paano kayo nagkakilala? Nag-ilan ni Joshua sa port, Balbagon. Translator. Tapos, Sige, pure Bisaya. Kinikilig siya eh. Sino ba ikaw lang kinikilig yun? Kwento kasi. Diba ang tayo? Ano pangarap mo? Yan. Pangarap. Sino ikaw lang kinikilig kami? Di pa lang. storya. Tapos, mas may nag-story. Si Maxine naman. Storyahan na ito ha. Tapos, Hindi ko pwede bumiyahin mag-isa yun. Gabot sa May ata, nag-start Shopee na po yan. Storya ni Wawa, mga Feb. Baka may bayad. Then pagka May, naging Lagyan ka muna. Oo, kami na. Tapos, May dagmet ka tulog ka bulan lang, ani? Ayun, yun lang. Yun ang binitawan ni nanay niya. Anybody? Ulitin nyo. Base sa body language. Dagmet ka sila nga, nagkuhan kay tulog ka bulan lang, ani? Intindihan mo? Waray. Anybody na maintindihan? Mali ba kita pwede? Pero wala, exempted din to. Tatlong buwan pa lang. Mabilis, parang bilis naman. Madali lang, 3 buwan lang, nagkaunawaan na sila. So exactly, sinasabi, pag hindi naintindihan, then how can we be edified? Ang proof na na-edify ka, pag naintindihan. O kita tanan maring nga sa yan, ha? Tayong lahat lang yun. Tawid. Kita tanan maring nga sa. Ayun. O, importante din. Sige, tutuloy ko na yan. Maingay daw tayo lahat. Importante din yung pag-intindi doon sa conversion ng mga bago. Ano sabi? Pag lahat tayo nag-speak ng tongues, sa dumating si Madi, ano mo sabihin ni Madi? Wala. Anyari? Ano pinagsasabi nila? Nababaliw na yata itong mga tao dito. Papabukod pa uwi. Mali ako nung pinunta. Pero kung tayo ay may mensahe na naiintindihan, then, ano sabi doon? Grabe yun, ano? Yung, kas mo, mauuwi pa sa pagsisisi. Then, verse. Sa baba ko. Yung mga di mananampalataya, ayun, nababaliw na ba kayo? Ayan, 20. Ano ba yun? Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, sasambahin niyang tunay, sasabihin niyang tunay nga kasama ninyo ang Diyos. Mahalaga yung pagkakaintindi. Okay, so naiintindihan ka ba? O yun na yun ang test. Nakakapag-edify ka. Naintindihan ka. So again, ang gusto ko i-drive, meron kayong may ko-contribute sa ikatitibay ng AC ng Nova. Kung alagaan ninyo ang inyong sarili, edify ninyo, pagyamanin ninyo yung inyong kakayanan, no? Kahit nga lang mag-edit ng mga post, napakaraming trabaho ng SOCMED. Pwede ron sa music,
sa pagtuturo, lalo na sa pagme-mensahe. Maganda rin talaga nasain natin na meron tayong mensahe. Huwag lang manunugtog, huwag lang, but kaya mo mag-mensahe. Sige, I will end with the story. Balik dito na. So, sa isang bayan, ay may pista. At doon sa pista nila, ang tradisyon, magkikita-kita sa doon sa plaza, may malaking lalagyan doon. Lalagyan ng kanilang tuba. Yung coconut wine. No? Lahat magdadala ng coconut wine. Pupunuin nila yun. Tapos magiinuman sila. Yung merong isang lalaki, hindi siya nakapaganda. Wala siya. Kasi fermented yun, di ba? Yes. Oh, may proseso yan eh. Wala siya, sabi niya, so kulay tubig naman yun. Tubig na lang dadaling ko. So, ito siya sa plaza, dala niya yung kanyang kunwari ay tuba. Kasi, ito na. Oras na para mag-celebrate sila. O, kanya-kanyang buwa, kanya-kanyang buwa. Pag inom nila, o, laking gulat nila, ang iniinom nila tubig. Lahat sila ng loko. Kasi lahat sila, Ganun yung mindset. ganun yung mindset. O, di meron kayo ng tubig. At least May walang pagkakaintindihan sila. Gets? Gets? Yes. Ha? Gets? Walang nag- Wag natin papahintulutan na uminom tayo tubig. Ha? Oo. Magtuba. May sure ako to ba gagaling. Maging mayaman. Mapagtibay natin yung ating sarili at Nabalik na ng pasyon. in church. Pwede na ulit pas mag-inom sa... Margarita. Nabalik na, yes! Edify daw po sa inyo. Edify sa inyo. Ang mga magdala ng tubig si Christian. Sige, let's pray. Salamat po. We are part of your body. Lord, at bilang bahagi ng inyong katawan, meron kaming contribution kahit na maliit pa sa simula. Lord, ibalik niyo kami sa aming private lives kung saan meron pakikipagtagpo sa inyo in prayer, in word. Lord, itong private na buhay namin, yung edification ng aming sarili, pagpapayaman, ay magbibigay ng malaking contribution sa inyo pang mas malawak na gawain, maging blessing kami, O Diyos, sa isa't isa at sa kabuuan ng SKK. Maraming salamat po sa inyong salita. Ito ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Sige, dahil alas 12 na, Tuba.